netizen, welcome to my YouTube channel, Pinky Vlog. We are here waiting the bus. And while waiting the bus, we will interview one of our OFW in Hong Kong. Ayan. Kaibigan ko rin po siya at kasama sa church. Yeah. Sister Rose. Hello. Hi. Tatanong ko lang kung ilang years ka na dito. Magsimula na tayo mag-interview habang ano yung pala, no? Ilang years ka na dito, sister? Sa awa ng Panginoon, 34 years. 34 years lang naman. Dito ako para medyo mas ano. Nakikita ko lang yung... Ayan, okay. Nakita niyo po, nandito kami sa... Hintay namin yung aming mga namalengke kami. Pero anyway, isa pong OFW natin dito na matagal na sa Hong Kong. Ilang years ka na dito? 34 years. Wow! Kaibigan. Imagine, 34 years. So nakita mo na yung mga iba-ibang changes dito sa Hong Kong. Mula Siyempre naman. Ano ba kaibahan ngayon at noon? Ay naku, maraming kaibahan ngayon. Lalo sa mga building, mga infrastructure. So maraming mga nadagdag. Yung mga airport. Yun. So maraming nagbago. Mula 1990. So dumating po siya dito sa Hong Kong ng 1990. Yan. So isang amo po ba kayo? Or sa 34 years ninyo sa Hong Kong, ilang amo? Siguro 4-5. Okay, so ibig sabihin nung kahit 4-5, tumagal kayo sa isang amo. So ano po ba yung mga na-encounter nyo during bago kayo dumating dito? May mga na-encounter ba kayo na ano sa amo? Sa Pilipinas, bago dumating. I mean, nung dumating kayo dito, bago kayo, ano ba sabihin? Bago, ibig sabihin, nung bago kayong dumating, bagong dating kayo sa Hong Kong. Yan, nung bagong dating, ang hirap po magtagalog pag ano. Pag nag-i-inject na po kasi ako, kong he, yo. So ano po yung nung first time kayo dito sa Hong Kong na nag-work? Ano po yung mga struggle nyo sa pagtatrabaho? Nung mga few years, wala naman. Pero nung mga kalagitnaan na, yun, may na-encounter talaga ako na hindi ko naranasan sa buhay ko. So yun ko naranasan nung isang kaibigan ko na umukha na yung isang aso at iniwan sa akin nung nabuntis. Doon na nag-umpisa ang lahat ng mga struggle ko na ang pagsulbo ko sa buhay ko na hindi ko naranasan sa Pilipinas. Okay, anyway, ano po tayo ngayon? Pet lovers. Ang ating pong kababayan na to ay pet lovers at mahal na mahal niya ang mga aso. Kaya ang topic po natin ngayon ay about the dogs. Yan. Kasi dito niya na-experience yung mga some struggles niya tungkol sa aso. Dahil po meron po siya isang kaibigan na ipaliwanag mo anong nangyari doon sa may Siam. Imagine, Siam na aso yung inampon niya eh. Sige nga po. Yung flatmate ko ay kung nag-adapt siya ng isang asong babae. Ngayon, nabuntis. Nung nabuntis yung aso, ay umalis siya at hindi na bumalik. So, iniwan sa akin. So, alam mo naman dito sa Hong Kong, hindi ka basta-basta magtapon ng mga hayop dahil huhulihin ka. So, ngayon, nanganak yung aso na buntis, nanganak ng 8 puppy. 8? Okay. 8. So, ano nga ba yung ito? Yeah, basta na makikita dito na. Ano pong lahi yung aso natin ngayon? It's a mixed pit bull. 82 kayo sasakyan natin. So magandang lahi yun. Mixed pit bull. Na mahalin. Mamahalin. Tsaka actually, meron talagang gustong mag-adapt nun. Kaso dahil siyempre napamahal na rin sa akin. So, yun. So, yun. Dahil siyang sila, ang hirap dahil financial problem mo, hindi naman sapat yung sahod mo, dahil nagre-renta ka pa ng bahay mo, yun, tapos pagkain pa nila. So, napakahirap. Hinaharas ka pa ng mga tao sa paligid mo dahil sa dami ng aso mo na ang iingay. So, nandun ang stress mo, nade-depress ka dahil kulang ka pa sa financial, nagdagan pa ng mga inaatake ka pa sa paligid mo. So, very stressful and depressing talaga na magkaroon ng hayop na wala kang sariling bahay, wala kang sariling lugar. At saka dito sa Hong Kong po kasi minsan
binabawal ang aso, lalo na sa mga government building. Dog is not allowed. Talagang inaano nila. Tsaka kahit sa mga private, ano din naman, minsan bawal ang mga aso, diba? Kaya very, very hard na mag-alaga ng aso dito sa Hong Kong. Unless na lang nasa village ka, katulad ni sister, sa village siguro. Sa island siya, kaya at least nakapag-alaga siya ng aso. At yung mga aso kasi napamahal na sa kanya, di ba? At saka tayo naman, di ba, mga dog lovers, talagang minsan yung attachment natin. Kaya yung bali siyang na aso, yung kanyang inalagaan. And then ano po yung mga na-experience yung struggle sa pag-alaga ng aso? Sa pag-alaga ko sa aso, mayroong hinaharas ako, inaakyat ako ng mga tambay doon, binabato ako. Yung ganung bana niya, hindi mo naranasan ko, nagugutuman ako dahil lang yung kita mo para lang mas anuhin mo pa na hindi magugutuman yung mga aso kaysa iyo dahil na pagmamahal mo sa kanila, isa-sacrifice mo na rin yung sarili mo na hindi sila magugutuman kasi kailangan din nila ng pagmamahal, ng pagkain, ng pag-aaruga. So parang tao na rin ang pagtrato mo sa kanila. So yun, doon napakabigat ng buhay ko nung time na yun. Kaya sa awa, sa tulong ng Panginoon, dahil mayroong mga nagtulong sa akin na hindi naman natin kalahin, dahil mga dog lover, ay talagang dinulungan nila ako na support, financial at saka sa pagkain ng mga aso. So maganda po, at least meron po talagang tumulong din sa inyo na mag-finance sa aso. Nagbigay po ng mga isang sako every month. Every month hanggang sa yung apat na dinala ko na sa Pilipinas. Sinacrifice ko na rin at dinala ko yung apat sa Pilipinas. Oh yeah, about the pagpapadala ng sa Pilipinas ng hayop, di ba? Kasi meron po tayong mga na gusto magpadala ng aso dito. So, paano po yung processing noon at saka magkano po ang nagastos bali ninyo? Kasi kung ikaw ang mag-process, mura lang ang babayaran mo. Kagaya ko mga 20,000 Hong Kong dollars lang. Pero pag nag-agency ka ng pet travel agency, bawat aso ay sisingilin kanila ng mga 10 to 20,000 bawat aso. Mahal pala, no? So, ako, pinag-aralan ko, nag-research ako kung paano mag-send ng live animal sa Pilipinas. So, pinag-aralan ko yun hanggang pinrasis ko ang mga requirements na. So, paano po yung processing nun at ano po yung requirements nun? Pag sa import, kukuha ka ng import permit sa Pilipinas, tapos dito sa atin sa Hong Kong, export permit. Saan po yun? Saan kukuha na? Sa immigration department? Sa Pilipinas, sa import permit naman sa Bureau of Animal Industry. Okay. Sa BAI sa atin. Okay. Dito naman sa Hong Kong, sa naman sa AFCD. Animal, ano na tawag? Animal Forestry. Animal for Food and ano tawag nito? AFCD. Conservation Department. Nakalimutan ko. Basta AFCD po. Hanapin namin sa next time. Dito sa Hong Kong. Conservative. Okay. Basta so ano po yung department. requirements na hiningi sa kanya? So una-una ay import permit. Tapos dito yung mga kailangan mo ng mga medical, kailangan sa aso, no? Yung vaccine nila, no? May vaccination nila, tapos may government, kailangan may check-up ng government veterinary at saka private veterinary, so dalawang government at saka private na veterinary examination nila bago ka i-release ng import permit sa Pilipinas. Tapos dadalhin mo doon sa consulate, yung permit mo, dadalhin mo sa consulate. Philippine Consulate dito. So tatakan ka na nila ng stamp. Saka mo naman ibalik sa AFCD department. Yun. Saka mo na Tapos booking mo na naman sa airlines. So, i-book mo sa airline, bibili ka ng ticket para sa kanila. Hindi. Ikaw mismo, idadalhin mo sila sa Pilipinas. Hindi pwedeng sila lang. Kailangan kasama ka. Kailangan kasama mo. Parang mo na sila, extra luggage mo sila.
Saan sila ilalagay? Sa cage. Babili ka ng cage. Ikaw ang bibili ng cage? Sa bawat cage. So, bibili ka ng bawat cage nila isa-isa kung ilan sila. So, bibili ka nun. Saka mo naman kikiluhin sila lahat. Saka mo naman bago ka mag-booking. So, yung kilo nun, may oversize ba? Gano'n? Magbabayad kapag may overweight? Gano'n? Wala. Basta bayaran mo lahat kung magkano kilo nila, kung magkano lahat ang kilo sa aso at saka yung sa cage, buong cage. Kasi parang excess luggage mo sila. Excess luggage mo sila, so kikiluhin sila bawat isa doon, kasama na yung cage nila. Okay. So, yun ang lahat ng babayaran mo. So, yung pala kaya medyo mahal din, ano? Pero pag mahal nyo po kasi ang hayop ninyo, syempre, sacrifice po talaga. Kasi parang tao din yan di ba? Kaya, pag nag-alaga kayo ng hayop, dapat ready na rin kayo sa budget. Dahil alam nyo yun na magastos din sila kahit pag magkasakit, di ba? Mahal din. Ipapagamot mo din sila, kailangan tapos din sila ng mga vaccination nila, kompleto sila ng vaccination nila bago mo sila dalhin ng o export mo sila sa ibang lugar. So, kailangan kompleto rin sila ng mga vaccination nila. Okay, so kumusta na po yung 4 na aso yung ngayon doon sa Pilipinas? Actually, nung nagkaroon sila ng parvo, nung maybe 5 years ago. Ilang taon na sila ngayon? So, nung 5 years ago, nagkaroon sila ng parvo. So, isa-isa sila, sunod-sunod silang namatay. So, namatay din pala yung pinadala? Yung pinakananay, 2 years ago lang namatay. Yun ang isang last na namatay ang nanay kasi nagkaroon sila ng sakit. So how about naman po yung naiwan? Meron pa bang natitira dito na pwede nyo pang makuha? Ang mga naiwan ay nasa Hong Kong Dog Rescue. Okay, so nadadalaw nyo pa ba siya? Hindi ko na sila nadadalaw kasi binan ako ng may-ari doon. Ayaw na akong papasokin dahil sa sentimental tuwing pupunta ako doon, naiiyak ako, nagungoy-ngoy ako. Iniiyakan ko sila bago umalis kasi nga nagtatahulan sila, gustong sumama sa akin. Na-miss ka din nila. So pati ako mismo nagungoy-ngoy din, umiiyak din na umaalis doon. So ayaw ng may-ari ng Hong Kong Dog Rescue niya na pati ang mga aso hindi makasettle down dahil gusto kaya pupunta ka na lang makita. Wala sila, iniisip nila every week pupunta ako, so nandun para hindi sila makasettle down sa lugar nila. Okay. So thank you po sa information about animals, kung paano pag-aalaga at paano po natin ipapadala sa Pilipinas. Sa ngayon naman po, bilang domestic helper naman, dahil nag-work kayo dito as domestic helper, ano po yung pwede nyong i-encourage sa mga bago nating OFW? Nako, so pinaka-problema ngayon sa mga bagong OFW, dahil also ngayon una-una, maraming nadadali dun sa online scam ng utangan, online loan shark. Maraming mga loan shark na puro scam. Iyan ang huwag yung gagawin, lalo na mga nag-o-offer na utang sa online. Kasi may mga online na rin ngayon, ano? Ang daming nabibiktima ngayon. At saka mayroong, kagaya niya, mga na-terminate. Mayroong mag-ano sa inyo na sila magpa-process ng papers mo, tapos magbabayad ka. Huwag kayo, mabuti pa magpunta kayo sa agency. Dahil po, scam kayo. Tapos hihingan kayo ng pera. At tapos sabihin na, hingan ulit kayo ng pera. Hasta nga, hindi mabaon kayo hanggang tatalikuran na hindi nyo na sila makukonta. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganon. Kaya mga OFW natin. How about naman po sa relationship sa amo? Paano mo po sila mabibigyan ng advice na magkaroon ng mga good relationship sa kanilang employer? Katulad ko niya, tumagal kayo ng 34 years. Talagang ibig sabihin, maganda talaga yung record nyo as an employee. So paano nyo po magkaroon ng good relationship? Kasi sa pagtatrabaho na marami kang kasi adjust sa amo, ang amo sa'yo adjust ka, pero dahil tayo nagtatrabaho, tayo mismo ang adjust. Kasi hindi naman lahat ng amo ay perfecto, hindi rin tayo perfecto. So, pero kung ang una-unang goal natin dito ay pupunta para magtrabaho. So natural lang sa amo na utusan ka, o papagalitan ka. So always say sorry, yes, sorry. And yun ang sasabihin mo, wag mong labanan yung amo mo, wag mong anuhin, unless na talagang sinasaktan ka na. Pero para tumagal, always say sorry. Tapos wag ka, kung sa kanila magtrabaho, ipakita mo yung best mo na instead na utusan ka na nila, natrabaho mo na. Wala na sabihin na,
gawin mo ito, pero tapos mo na palang gawin. Para mabilib sila Oo, sa'yo. para no? hindi na sila Ayan. ikaw uutusan palagi. May kusa. May kusa ka na lang. Huwag ka na maghintay na utusan ka. Kung anong trabahoin mo na. Iyon Yan. ang magandang ano sa amo ko. Always talagang don't argue with the employer. At saka marami ka naman kasi matutunan sa amo eh. Mayroong mga good attitudes ka na matutunan mo na applicable sa buhay mo. So iyan ang kukunin mo. Iyan ang kukunin mo. Gayahin mo sa amo mo. Huwag mong kunin yung mga bad sides nila, mga negative sides nila. Always the positive one para makakatulong din sa iyo. Iyon, kaya para ka tumagal. Ayan, sa good amo. advice po natin yan ha. How about po naman doon sa mga relatives o kamag-anak nila na nasa Pilipinas? Ano yung pwede nyong i-advise? Kasi syempre naghihirap yung mga OFW natin dito. Ano naman po ang ano po sa mga relatives? Ay, nako, iyan. Sa mga anak, sa mga asawa, sa pamilya na nasa Pilipinas o nasa ano? Nako, talagang ano na yan ang mga OFW, ang Problema. family. Ayan ang problema. Kasi, ang mga una-una, nagtrabaho tayo dito para sa family natin. Kaso lang, ang advice lang talaga, lesson to learn din talaga na pag may pera ka, huwag mo lahat ibigay sa anak mo, sa family mo, lahat magtira ka kahit 500 lang magtabi ka sa kumaga personal savings mo na pag umuwi ka mayroon ka nang dudukutin na hindi lahat ibigay mo kasi sa ano mahirap na wala kang savings kasi wala na sa panahon ngayon. Ang pamilya natin di man lahat, so marami dahil nababasa naman natin na ang mga maraming nagpapakamatay ng mga OFW dahil sa family na depressed dahil ang mga family tatawag lang kung may problema, hihingi, kung lahat ng problema sa OFW. Tayo, nag-iisa lang tayo dito, sila doon, nandun lahat. O paano na lang pag nagkasakit ka, paano na lang sila. So, kailangan unahin natin yung sarili natin. Yes. O, magtabi tayo kahit pa paano, magtabi. At saka yung mga kapamilya naman sa Pilipinas, patuto namang magtipid din. Oo, kasi- Huwag din magpaluho, di ba? Oo, wag sila lalo sa mga pamilya sa Pilipinas, hindi namin pinupulot dito ang pera. Halos dugo ng dito ang paghihirap, ang halos lumabas sa katawan namin dahil lang sa paghahanap ng pera, wala kulang sa pagkain, kulang sa tulog, walang pahinga. So very stressful, dagdagan lalo ka pa mas stress kung kayo mismo sa Pilipinas ay magbabato ng problema sa amin. So instead na makatulong kayo, wala, nagdadagdagan. Kaya maraming mga kapwa na OFW na pinupoto na lang ang buhay dahil hindi kaya ang mga problema na bigay sa problema sa trabaho, sa financial, sa family, nandun na lahat. Kaya, ayan. So thank you po for sharing. At ano po yung pinaka-final na pwede niyong iwan na advice sa ating mga kababayan sa OFW? Sa lahat ng mga OFW, kahit anumang laki ng problema, isipin natin, mayroon tayong Panginoon na there is hope. Sa Panginoon lang ang pag-asa, sa Panginoon lang ang tulong. Dahil pinangako ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us. Amen. Yeah, cast your burdens upon me and I will give you rest. Amen. So, yun lang talaga kasi we can do nothing apart from Him because He is the owner of our life. Lahat sa Panginoon. Kaya, kung ano man kabigat, kahit gaano man kabigat ang problema natin, hold on to the rocks, which is the Lord Jesus Christ. So, thank you for sharing po. Ayan na po, malapit na dumating yung bus namin. Kaya salamat po sa time na binigay sa amin. Sister Rose po ito, no? Mayroon ba kang sabihin? Shout out kung kanino? Shout out dyan sa mga OFW. Save for the retirement. Yan, huwag bigay-bigay. So, hanggang dito lang po. This is Ate Pamay Pintic Vlog. Always remember, be happy, be healthy, keep safe, and keep trusting the Lord. Amen. Bye-bye. See you next time. Thank you.